Sayang naman ang perang iyon kung ipapangbili lang ng gamot ng isang matandang ulyanin na malapit na ring mamatay. Tingnan mo ang gown na ito, Amara. Bagay na bagay sa'yo. Ito ang magiging pasaporte mo para makapasok sa mundo ng mga mayayaman. Ang malutong na halahak ni Aling Consuelo ay tila isang matalim na balisong na bumaon sa dibdib ni Felisa habang nakatayo siya sa labas ng pintuan ng kanilang munting tahanan. Basang-basa siya ng ulan. Ang malamig na tubig ay gumagapang sa kanyang likuran, habang ang kanyang mga sapatos ay puno ng putik mula sa mahabang paglalakad sa gitna ng baha sa Maynila. Sa kanyang mga kamay, mahigpit niyang hawak ang isang plastic bag na naglalaman ng mga basang damit ng customer. Ang dahilan kung bakit siya tinanggal sa trabaho, ilang minuto lamang ang nakalilipas. Ilang sandali bago ang tagpong ito, si Felisa ay nasa gitna ng kalsada. Pilit na binibigyan ng hininga ang isang matandang lalaking natagpuan, niyang nakasubsob sa kanal. Hindi niya inisip ang mga mamahaling damit na dala niya. Hindi niya inisip na ang bawat minutong inilaan niya sa pagliligtas sa estranghero ay katumbas ng kanyang kabuhayan. Ang tanging nasa isip niya ay ang mukha ng kanyang ina, ang matandang babaeng naghihintay sa kanya. Ang matandang babaeng, akala niya ay ibibili ni Consuelo ng gamot, gamit ang huling sentimo ng kanyang pinaghirapan. Dahan-dahang itinulak ni Felisa ang pinto. Ang liwanag sa loob ng silid ay tila sumusugat sa kanyang mga matang namumula sa pagod at puyat. Doon, sa gitna ng maliit na sala, nakatayo si Amara habang suot ang isang kulay pulang gown na gawa sa mamahaling seda. Ang tela nito ay kumikinang sa ilalim ng bumbilya, isang masakit na kabaligtaran sa hitsura ni Felisa na tila isang basang sisiw. Nay, ang tinig ni Felisa ay nanginginig. Halos hindi lumalabas sa kanyang nanunuyot na lalamunan. Ang bawat salita ay tila may kasamang dugo. Iyong pera para sa gamot ni inay. Bakit naging gown yan? Tumingin si Consuelo sa kanya ng may pandidiri. Walang bakas ng awa sa mga mata nito. Sa halip na yakapin ng anak na nanginginig sa ginaw, isang malakas na sampal ang sumalubong sa pisingi ni Felisa. Ang tunog ng palad na tumama sa balat ay umalingaw-ngaw sa apat na sulok ng silid, mas masakit pa kaysa sa hagupit ng bagyo sa labas. Wala kang utang na loob, sigaw ni Consuelo. Ang kanyang muka ay namumula sa galit. Anong gamot? Ang kailangan ng pamilyang ito ay ang makaalis sa putikang ito. At ang ate mo ang tanging pag-asa natin. Tapos ngayon, uuwi ka rito na wala pang dalang sweldo dahil natanggal ka? Nabalitaan ko na sa tiyangge, Felisa. Pinabayaan mo ang mga damit ng customer para lang sa isang pulubi sa kalsada? Napaka-bobo mo. Hindi makapagsalita si Felisa. Ang kanyang katawan ay tila nawala ng buto. Napasandal siya sa dingding. Ang kanyang mga daliri ay bumaon sa semento, habang pilit niyang pinipigilan ang paghagulgol. Ang sakit sa kanyang pisngi ay wala pa sa kalahati ng hapdi sa kanyang puso. Ang perang pinagpuyatan niya sa loob ng isang buwan, ang perang dapat ay magdudugtong sa buhay ng babaeng nag-aruga sa kanya, ay naging isang pirasong tela lamang para sa luho ng kanyang kapatid. Ang bawat patak ng ulan mula sa kanyang buhok ay tila bumibigat, sumasabay sa pagguho ng kanyang mundo. Ang imahe ng matandang lalaking iniligtas niya ay naglaro sa kanyang isipan. Isang buhay na isinalba niya, kapalit ng sarili niyang pagkawasa. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, habang naririnig niya ang mga plano ni na Consuelo at Amara para sa susunod na party na pupuntahan nila, isang tanong ang paulit-ulit na humahampas sa isipan ni Felisa. Hanggang kailan susukatin ng utang na loob ang halaga ng kanyang buhay? Kung ang pag-ibig na ibinigay niya ay palaging sinusuklian ng sakit, mayroon pa bang puwang ang liwanag sa isang pusong unti-unti ang nilalamon ng dilim? Nakatitig lamang si Felisa sa pulang gown ni Amara, habang ang kanyang paningin ay unti-unting lumalabo dahil sa mga luhang tumatangging umagos. Sa labas, ang kulog ay muling dumagundong. Tila isang babala na ang unos na ito ay simula pa lamang ng mas malaking bagyo na susubok sa kanyang kaluluwa.
Sana ihinayaan na lang kitang mabulok sa tambak ng basura noong sanggol ka pa, kaysa ngayon na nagiging pabigat ka lang sa pamilyang ito. Ang mga salitang iyon ni Aling Consuelo ay mas matalas pa sa hapdi ng mga sugat sa kamay ni Felisa. Habang binibitawan ang banta, nakaluhod si Felisa sa sahig. Pilit na pinupunasan ang mga bakas ng putik na iniwan ng sapatos ni Amara sa kanilang sala. Ang kanyang mga palad ay namumula at mahapdi dahil sa matapang na sabon na ginamit niya sa paglalaba kanina. Ngunit hindi niya magawang tumigil. Sa bawat kuskos niya sa simento, tila kinukuskus din ang kanyang pagkatao. Pilit na pinaliit hanggang sa maging anino na lamang sa loob ng sarili niyang tahanan. Ito ang tinatawag nilang utang na loob. Isang tanikala na gawa sa mga lumang kwento ng pagkakaligtas sa kanya mula sa hirap. Ngunit na yon ay nagiging lubid na dahan-dahang sumasakal sa kanyang leeg. Alam ni Felisa na ang bawat butil ng kanina kinakain niya ay may katumbas na presyo. At ang bawat bubong na sumisilong sa kanya ay bayad ng kanyang walang katapusang pagtitiis. Nay, huling beses na po ito. Mahinang bulong ni Felisa. Hindi tumitingin sa itaas. Kumuha na po ako ng 2 pang trabaho. Maghuhugas ako ng pinggan sa karinderya sa gabi at maglilinis ng opisina bago magumaga. Mababayaran ko rin ang utang sa tiyangge. Basta po ay huwag niyo lang pababayaan ang gamot ni Inay. Isang mapait na ngisi lamang ang itinugo ni Consuelo bago ito pumasok sa kwarto at madiing isinara ang pinto na nagdulot ng pagyanig sa mga lumang bintana ng kanilang bahay. Naiwan si Felisa sa dilim ng sala, kasama ang amoy ng luma at basang-basahan. Ang kanyang katawan ay sumasakit. Ang bawat kalamnan ay sumisigaw ng pahinga. Ngunit ang kanyang isip ay tila isang dagat na hindi humihinto ang pag-alon. Sa kabilang dako ng lungsod, sa loob ng isang pribadong silid sa Makati Medical Center, unti-unting iminulat ni Don Esteban ang kanyang mga mata. Ang puting kisame at ang tunog ng mga kagamitang medikal ay tila mga estranghero sa kanyang paningin. Ang huling naalala niya ay ang lamig ng ulan at ang init ng hininga ng isang babaeng hindi niya kilala. Isang babaeng may mga matang puno ng takot, ngunit puno rin ng determinasyong iligtas siya. Mateo, mahinang tawag ni Don Esteban sa kanyang tapat na abogado na nakaupo sa gilid ng kanyang kama. Hanapin mo siya. Ang babaeng nagbalik ng hininga ko sa gitna ng bagyo. Hindi ako pwedeng mamatay na hindi man lang nakikita ang muka ng aking anghel. Tumango si Mateo. Ang kanyang muka ay seryoso habang isinusulat ang bawat detalye. Gagawin ko ang lahat, Don Esteban. Ngunit ayon sa mga saksi, mabilis siyang umalis at tila may hinahabol. Ang tanging naiwan niya ay ang amoy ng sabon at ang bakas ng kanyang mga yapak sa putikan. Lumipas ang mga araw na tila isang mahabang panaginip para kay Felisa. Ang kanyang buhay ay naging isang siklo ng pagod. Mula sa paglalaba sa umaga, paghuhugas ng bundok ng pinggan sa tanghali, hanggang sa paglilinis ng mga sahig ng malalaking gusali sa gabi. Ang kanyang mga mata ay lumulubog, ang kanyang balat ay nagiging maputla. Ngunit ang kanyang puso ay nananatiling matatag para sa mga taong inaakala niyang nagmamahal sa kanya. Isang hapon, habang naglalakad siya pauwi, dala ang ilang pirasong tinapay na ibinigay ng kanyang amo sa kalenderya. Isang itim at mamahaling sasakyan ang dahan-dahang huminto sa kanyang tapat. Ang pag-ikot ng mga gulong nito sa basang kalsada ay lumikha ng isang mahinang tunog, tila isang babala. Bumukas ang bintana ng sasakyan at lumitaw ang muka ng isang lalaking naka-Amerikana. Ang kanyang mga mata ay tila sinusuri ang bawat dumi at pagod sa muka ni Felisa. Sa sandaling iyon, ang tibok ng puso ni Felisa ay bumilis. Ang takot at kaba ay humalo sa kanyang pagod. Ikaw ba si Felisa? Tanong ng lalaki. Ang boses nito ay pormal at walang emosyon. Napatigil si Felisa. Ang plastik ng tinapay ay mahigpit niyang nayakap sa kanyang dibdib. Sino ang mga taong ito? At bakit nila alam ang pangalan ng isang hamak na labandera
na tila wala ng halaga sa mundong ito. Sa gitna ng mainay na kalsada, ang titig ng lalaki ay tila isang pintuan na bumubukas patungo sa isang mundong hindi niya kailanman inakalang maaari niyang tungtungan. Ang isang pagkakataon ba ay tunay na biyaya? O isa lamang itong mas malaking patibong ng tadhana? Para kay Felisa, ang bawat magandang bagay na dumarating sa kanyang buhay ay laging may kalakip na anino. Isang paalala na ang kaligayahan ay hindi libre sa mundong kanyang ginagalawan. Nakatayo pa rin si Felisa sa gilid ng kalsada. Ang kanyang mga binti ay tila nanginginig sa pagod at kaba habang nakaharap sa lalaking naggangalang Mateo. Ang sikat ng araw ay tumatama sa makintab na pintura ng sasakyan na nagbibigay ng masakit na liwanag sa kanyang paningin. Ang amoy ng usok mula sa mga dumaraang jeep ay humahalo sa bango ng mamahaling pabango na nagmumula sa loob ng sasakyan. Isang bango na tila nagsasabing, ang mundong ito ay hindi para sa mga katulad niya. Huwag kang matakot, Felisa. Malumanay na sabi ni Mateo, bagaman nananatili ang formalidad sa kanyang boses. Kinakatawan ko si Don Esteban, ang matandang lalaki na iniligtas mo noong gabi ng bagyo. Ligtas na siya ngayon, at nais niyang suklian ang kabutihang ipinakita mo. Don Esteban? Mahinang ulit ni Felisa. Ang tanging naalala niya ay ang isang matandang lalaking basang-basa, namumutla, at tila hinihiwalayan na ng kaluluwa. Hindi niya inakala na ang taong yon ay may kakayahang magpadala ng isang abogado at isang mamahaling sasakyan para lamang sa kanya. Wala po siyang utang sa akin. Kahit sino naman po ay gagawin ang ginawa ko. Ngumiti ng bahagya si Mateo. Alam niyang bihira ang mga taong katulad ni Felisa sa panahon ngayon. Isang taong mas inisip ang buhay ng iba kaysa sa sariling kapakanan. Hindi ganoon ang tingin ni Don Esteban. Kaya naman, narito ako para mag-alok sa iyo ng trabaho. Isang posisyon sa kanyang kumpanya bilang personal assistant. Ang sweldo ay higit pa sa kinikita mo sa lahat ng trabaho mo ngayon. At may kasama pang benepisyong medical para sa iyong pamilya. Nabitawan ni Felisa ang hawak niyang plastik ng tinapay. Ang tunog ng pagbagsak nito sa semento ay hindi narinig sa gitna ng ingay ng trapiko. Ngunit sa puso ni Felisa, tila may isang pader na gumuho. Benepisyong medikal, gamot para kay inay. Ang mga salitang ito ay tila mga awit ng mga anghel sa kanyang pandinig. Ngunit kaagad ding sumagi sa kanyang isip ang mukha ni Aling Consuelo. Alam niyang kapag nalaman ito ng kanyang ina-inahan, ang bawat sentimo ng bayayang ito ay dadaan muna sa mga kamay nito. Bakit po ako? Tanong ni Felisa. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalinlangan. Isa lamang po akong labandera. Wala po akong alam sa trabahong opisina. Sabi ni Don Esteban, ang kasanayan ay natututunan, ngunit ang busilak na puso ay bihirang matagpuan. Sagot ni Mateo. Pag-isipan mo, Felisa. Narito ang aking card. Bukas, maghihintay ako sa ganap na 8:00 ng umaga sa tapat ng gusaling ito. Inabot ni Felisa ang maliit na piraso ng papel. Ang mga letra doon ay tila nagniningning sa kanyang mga mata. Nang umalis ang sasakyan, naiwan siyang nakatayo sa gitna ng usok at alikabok. Hawak ang isang pag-asang tila napakaganda para maging totoo. Pagdating niya sa kanilang munting barong-barong, ang dilim ay tila mas lalong naging mabigat. Sa ilalim ng aandap-andap na ilaw ng bumbilya, nakita niyang naghahati sa isang pirasong tuyo sina Consuelo at Amara, habang ang kanyang tunay na ina ay nakahiga sa sulok, hinihingal, at tila hirap na hirap sa bawat paghinga. "Nay!" tawag ni Felisa. Lumapit siya kay Consuelo na may halong kaba at pananabik. May nag-offer po sa akin ng trabaho sa Makati, sa isang malaking kumpanya." Tumigil sa pagnguya si Consuelo at tumingin sa kanya ng may halong hinala. "Trabaho? Sa hitsura mong yan? Baka naman kung anong klaseng trabaho ang papasukin mo, Felisa. Huwag mong dudungisan ang pangalan natin." "Hindi po, Nay. Isang personal assistant po. 50,000 piso po ang sweldo bawat buwan."
Mabilis na sabi ni Felisa. Pilit na itinatago ang panginginig ng kanyang boses. Ang mga mata ni Consuelo ay biglang nanlaki. Ang tuyo na hawak niya ay nalaglag sa kanyang plato. Maging si Amara, na abala sa pagtingin sa kanyang mga kuko, ay napatigil at tumitig kay Felisa nang may halong ingit at pagkagulat. Sa sandaling iyon, ang katahimikan sa loob ng bahay ay tila naging isang buhay na nilalang. 50,000? Ulit ni Consuelo. Ang kanyang boses ay biglang lumambot, tila naging matamis na pulot na nakakalason. Lumapit siya kay Felisa at hinawakan ang mga balikat nito. Isang haplos na hindi pagmamahal, kundi pag-angkin. Sinasabi ko na nga ba, Felisa? Ang pagpapalaki ko sa iyo ay hindi nawala ng saysay. Alam kong darating ang araw na masusuklian mo rin ang lahat ng paghihirap ko para sa iyo. Naramdaman ni Felisa ang panlalamig ng kanyang sikmura. Ang kislap sa mga mata ni Consuelo ay hindi kislap ng kagalakan para sa kanyang anak, kundi kislap ng isang taong nakakita ng isang minahan ng ginto. Pero Nay, ang pera pong yon ay para sa gamot ni Inay at para makabayad tayo sa mga utang, paalala ni Felisa. Siyempre anak, ako na ang bahalang mag-ayos ng lahat ng yan. Ibigay mo sa akin ang card ng abogadong yon. Bukas na bukas, sasamahan kita, sabi ni Consuelo, habang ang kanyang isip ay abala na sa pagbibilang ng mga bagay na maaari niyang mabili. Sa sulok ng silid, habang pinagmamasdan ang kanyang inainahan at ang kanyang kapatid na tila mga buitreng naghihintay ng biktima, kinuha ni Felisa ang natitirang piraso ng tinapay mula sa kanyang plastik. Dahan-dahan niyang hinati ito, ibinigay ang mas malaking bahagi sa kanyang ina na may sakit, habang siya ay uminom na lamang ng maraming tubig upang mapawi ang kumakalam niyang sikmura. Isang malaking katanungan ang naiwan sa kanyang isipan habang nakatingin sa kisameng may mga butas. Ang trabahong ito ba ang magliligtas sa kanya? O ito ang magiging mitsa? Upang mas lalong higpitan ni Consuelo ang tanikalang nakagapos sa kanyang leeg. Habang ang buwan ay nagtatago sa likod ng mga ulap, ang anino ni Consuelo sa dingding ay tila lumalaki. Tila isang halimaw na handang lamunin ang bawat pangarap na sisibol sa puso ni Felisa. Akin na yan. Baka kung saan mo lang gastusin ang perang ito. Ako na ang magtatago nito para sa kinabukasan mo. At para na rin sa pambayad sa lahat ng mga naitulong ko sa iyo. Ang mga salitang iyon ni Aling Consuelo ay tila isang hatol na nagpabagsak sa balikat ni Felisa. Nakatayo sila sa tapat ng isang ATM machine sa gilid ng kalsada, kung saan ang ingay ng mga sasakyan ay tila sumasabay sa mabilis na tibok ng puso ng dalaga. Kararating pa lamang ng unang sahod ni Felisa mula sa kumpanya ni Don Esteban, isang halagang sapat na sana upang mabigyan ng maayos na buhay ang kanyang may sakit na ina. Ngunit bago pa man mahawakan ni Felisa ang bawat piraso ng papel na pera, mabilis itong kinuha ni Consuelo mula sa kanyang kamay, kasama ang ATM card na tila isang hiyas na ayaw ng bitawan ng matanda. Nanginig ang mga daliri ni Felisa. Tumingin siya sa kanyang inainahan, umaasang makakita ng kahit kaunting habag, ngunit ang tanging nakita niya ay ang kislap ng kasakiman sa mga mata nito. Nay, kailangan ko po ng pera para sa mga gamot ni Inay. At kailangan ko rin pong bumili ng kahit isang maayos na damit para sa trabaho ko sa opisina. Mahinang pakiusap ni Felisa. Ang kanyang boses ay tila isang munting hiling sa gitna ng malakas na hangin. Isang mapait na tawa ang isinagot ni Consuelo. Damit? Marami ka namang lumang damit dyan? At tungkol sa gamot, bibili tayo ng mas mura. Ang mahalaga ngayon ay ang maibalik ang dangal ni Amara. Kailangan niyang makasama sa mga sosyal na pagtitipon para makahanap ng mayamang mapapangasawa. Kapag nangyari yon, lahat tayo ay giginhawa. Huwag kang makasarili, Felisa. Ang salitang makasarili ay tila isang lason na dahan-dahang pumasok sa sistema ni Felisa. Siya ang gumigising bago pa sumikat ang araw. Siya ang naglalakad ng malayo upang makatipid sa pamasahe. At siya ang tinitiis ang gutom sa buong araw sa loob ng opisina. Ngunit sa huli,
Siya pa rin ang lumalabas na masama. Sa mga sumunod na araw, ang bahay ni Felisa ay naging saksi sa isang masakit na kabaligtaran. Habang si Felisa ay tila isang anino na tahimik na kumikilos sa loob ng kumpanya ni Don Esteban, ang kanilang munting tahanan ay napuno ng mga bagong gamit. Ngunit wala doon para kay Felisa. May mga bagong sapatos at bag si Amara, at laging may masasarap na pagkain sa lamesa na tila ba ayaw nilang ibahagi sa dalaga. Isang gabi, pag-uwi ni Felisa mula sa 12 oras na pagtatrabaho, naabutan niya si Amara na masayang nag-aayos ng muka sa harap ng isang bagong salamin. Ang amoy ng mamahaling pabango ay sumusuntok sa ilong ni Felisa. Isang amoy na alam niyang binili gamit ang kanyang pawis at puyat. "Felisa, pakilaban naman itong bago kong gown," utos ni Amara nang hindi man lang tumitingin sa kanya. "Mag-iingat ka. Baka madamihan mo ng sabon at masira ang tela. Mahal yan. Hindi mo kayang bayaran kahit 10 taon ka pang magtrabaho." Hindi sumagot si Felisa. Dahan-dahan niyang kinuha ang gown at lumabas patungo sa likod ng bahay. Doon, sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan, nagsimula siyang maglaba. Ang bawat pagpiga niya sa tela ay tila pagpiga rin sa kanyang sariling puso. Ang sakit sa kanyang likod ay hindi maikukumpara sa bigat ng nararamdaman niya sa tuwing makikita niya ang kanyang tunay na ina na may sakit na hanggang ngayon ay hindi pa rin nakakatanggap ng sapat na lunas dahil ang pera ay napupunta sa mga luho ni Consuelo at Amara. Sa gitna ng kanyang paglalaba, isang maliit na detalye ang nakatawag ng kanyang pansyen. Sa bulsa ng jacket ni Amara na kasama sa lalaban, may nakita siyang isang maliit na papel na may nakasulat na pangalan at numero ng telepono. Hindi ito pamilyar sa kanya, ngunit ang paraan ng pagkakasulat nito ay tila nagmamadali. Tila isang lihim na hindi dapat malaman ng iba. Napatigil si Felisa. Ang tubig na pumapatak mula sa kanyang mga kamay ay lumilikha ng maliliit na bilog sa timba. Tila mga luha ng langit na nakikiramay sa kanya. Sino ang taong ito? At bakit tila may itinatago si Amara sa kabila ng lahat ng karanyaan na ibinibigay ni Consuelo sa kanya? Habang ang gabi ay lumalalim, ang katahimikan sa paligid ay tila nagiging mas mabigat. Ang bawat sulip ni Felisa sa loob ng bahay, kung saan masayang nagtatawanan ang kanyang ina-inahan at kapatid, ay lalong nagpaparamdam sa kanya ng matinding pangungulila. Siya ang nagpapakain sa kanila, ngunit siya ang nananatiling gutom. Siya ang nagbibigay ng liwanag, ngunit siya ang nakakulong sa dilim. Ang huling imahe na pumasok sa isipan ni Felisa bago siya tuluyang makatulog sa sahig, sa tabi ng kanyang may sakit na ina, ay ang mukha ni Don Esteban. Ang matandang lalaki ay laging tumitingin sa kanya ng may kakaibang malasakit. Isang tingin na tila nagsasabing may higit pa siyang halaga kaysa sa pagiging isang hamak na labandera. Ngunit hanggang kailan siya makakapit sa tingin yon kung ang mismong pamilyang itinuturing niya ay ang siyang dahan-dahang pumapatay sa kanyang kaluluwa? Isang malakas na kalabog ng pinto mula sa kwarto ni Consuelo ang gumising sa katahimikan. Kasunod ng isang pabulong na pag-uusap na tila hindi para sa kanyang mga pandinig. Ang misteryong dala ng papel sa bulsa ni Amara ay nagsimulang magbigay ng kakaibang kaba sa dibdib ni Felisa. Isang babala na ang panganib ay hindi lamang nagmumula sa labas, kundi nasa loob mismo ng kanilang tahanan. Huwag kang yumuko, Felisa. Ang mga taong marangal ay hindi dapat laging tumitingin sa sahig. Ang marahang tinig ni Don Esteban ay tila isang mainit na haplos sa gitna ng naninigas na katawan ni Felisa. Nakatayo ang dalaga sa gitna ng malawak at marangyang opisina sa itaas na palapag ng kanilang gusali sa Makati. Ang sahig ay gawa sa makintab na marmol na tila salamin sa linis, habang ang paligid ay napapaligiran ng matataas na bintanang salamin na nagpapakita ng kagandahan ng lungsod. Ngunit para kay Felisa, ang bawat kislap ng karangyaan sa silid na yon ay lalong nagpaparamdam sa kanya kung gaano siya kaliit at kung gaano siya kadumis. Dahan-dahang iniangat ni Felisa ang kanyang paningin. Doon,
Sa likod ng isang malaking mesa na gawa sa may itim na kahoy, nakaupo ang matandang lalaking iniligtas niya sa gitna ng dilubyo. Wala na ang maputlang mukha at ang basang damit na suot nito noon. Ngayon, si Don Esteban ay nakasuot ng isang mamahaling Amerikana. Ang kanyang puting buhok ay maayos na nakasuklay at ang kanyang mga mata ay naglalabas ng isang awtoridad na nakapanginginig ng tuhod. Gayunpaman, sa likod ng talas ng kanyang tingin, may nakatagong lambot na tanging si Felisa lamang ang nakararamdam. Alam ni Don Esteban kung sino ang dalagang nasa harap niya. Naalala niya ang bawat butil ng ulan na humahampas sa mukha ni Felisa habang pilit itong nagbibigay ng himinga sa kanya. Ngunit pinili niyang manatiling tahimik tungkol dito. Nais niyang makita kung hanggang saan ang tatag ng loob ng dalagang ito na hindi humingi ng kapalit sa kanyang kabayanihan. Paumanhin po, Don Esteban, mahinang sabi ni Felisa. Hindi po ako sanay sa ganitong kalaking silid. Masasanay ka rin, Felisa, sagot ng matanda. Lumakad siya palapit sa dalaga. Habang papalapit siya, napansin niya ang isang bagay na nagpabigat sa kanyang puso. Ang mga sapatos ni Felisa, ang mga ito ay luma na, kupas ang kulay, at may maliliit na butas sa gilid na pilit tinatakpan ng itim na pentel pen. Ang bawat hakbang ni Felisa ay lumilika ng isang mahinang tunog dahil sa pagkadiskas ng suwelas nito. Ito ang kabalintunaan na hindi maunawaan ni Don Esteban. Alam niyang malaka ang sweldong ibinibigay niya kay Felisa sa pamamagitan ni Mateo. Sa perang yon, dapat ay nakakabili ng dalaga ng maayos na kasuotan. Bakit tila mas lalo pa itong nagmumukhang kawawa? Maupo ka muna, utos ni Don Esteban. Pindot niya ang isang button sa kanyang mesa at ilang sandali pa ay pumasok ang isang tauhan na may dalang isang kahon. Buksan mo yan. Para sa iyo yan. Naninginig ang mga kamay ni Felisa habang dahan-dahang binubuksan ang kahon. Sa loob nito ay isang pares ng bagong sapatos. Simple, ngunit gawa sa dekalidad na balat, malambot sa haplos, at siguradong komportable sa paa. Hindi ko po ito matatanggap, Don Esteban. Mabilis na sabi ni Felisa. Ang kanyang mukha ay namumula sa hiya. Marami na po kayong naitulong sa akin. Ito ay hindi regalo, kundi kagamitan sa trabaho. Malumanay na sagot ng matanda. Bagaman ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa dalaga. Kailangan kong maging presentable ang aking assistant. Isuot mo yan, Felisa. At habang suot mo yan, tandaan mo na bawat hakbang mo ay may halaga. Nang isuot ni Felisa ang mga sapatos, naramdaman niya ang isang kakaibang ginhawa. Hindi lamang ito dahil sa lambot ng balat ng sapatos, kundi dahil sa pakiramdam na may isang taong nakakita sa kanyang pangangailangan nang hindi siya kailangang magmakaawa. Sa loob ng kumpanyang ito, siya ay tinatawag sa kanyang pangalan ng may respeto. Dito, hindi siya ang anak-anakan na basurera ni Consuelo. Ngunit sa gitna ng kanyang kagalakan, sumagi sa kanyang isip ang kanyang may sakit na ina at ang malupit na muka ni Consuelo. Naramdaman niya ang matinding kirot sa kanyang dibdib. Paano niya masisikmura ang magsuot ng magandang sapatos habang ang kanyang ina ay nahihirapan sa malamig na sahig ng kanilang bahay dahil kinuha ni Consuelo ang pambili ng katre? Salamat po, Don Esteban! Bulong ni Felisa. Ang kanyang mga mata ay nangingilid ang luha. Pangako po, pagbubutihan ko ang aking trabaho. Nang lumabas si Felisa sa silid, nakita niya si Mateo na naghihintay sa labas. Numiti ang abogado sa kanya. Isang ngiting tila may kahulugang hindi niya maunawaan. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, ang kanyang cellphone sa bulsa ay biglang nag-vibrate. Isang text message mula kay Amara ang bumungad sa kanya. Isang mensahe na tila isang lason na mabilis na kumalat sa kanyang sistema. Felisa, nasan ka na? Nagwawala si nanay dahil wala ng bigas. At huwag mong kakalimutang dumaan sa butika para bilhan ako ng whitening cream. Huwag mong sabihing wala kang pera. Alam naming marami kang naitatago. Napahigpit ang hawak ni Felisa sa kanyang bagong sapatos. Ang pakiramdam ng ginhawa na naramdaman niya kanina
ay biglang napalitan ng isang malamig na takot. Habang tinitingnan niya ang kanyang refleksyon sa salamin ng elevator, nakita niya ang isang babaeng nakasuot ng magandang sapatos, ngunit ang kaluluwa ay nananatiling nakakulong sa putikan. Hanggang kailan siya magsisilbing tulay para sa luho ng iba, habang siya mismo ay unti-unti nang nalulunod. At ano ang gagawin niya kung malaman niyang ang perang dapat ay para sa kanyang ina ay tuluyan ng inubos ni Consuelo para sa isang bagay na hindi niya kailanman inakala? Akala mo ba ay magiging prinsesa ka na dahil lang sa mga sapatos na yan? Kahit balutin mo pa ang sarili mo ng ginto, mananatili kang basurera sa paningin namin. Ang boses ni Amara ay tila matalas na kuko na kumakalmot sa katahimikan ng gabi. Nakatayo siya sa tapat ni Felisa, ang kanyang mga kamay ay nakapamewang, habang ang kanyang mga mata ay nanunuri mula ulo hanggang paa. Sa ilalim ng aandap-andap na ilaw ng kanilang kusina, ang bagong sapatos ni Felisa ay tila isang hiyas na hindi nararapat sa maruming sahig ng kanilang bahay. Dahan-dahang hinubad ni Felisa ang kanyang sapatos at maingat itong inilagay sa loob ng kahon. Tiniis niya ang hapdi ng kanyang mga paa, ngunit mas matindi ang hapdi ng ingit na nakikita niya sa mukha ng kanyang kapatid. Alam ni Felisa na ang bawat magandang bagay na natatanggap niya ay tila isang insulto para kay Amara, na naniniwalang siya lamang ang nararapat sa lahat ng karangyaan. Bigay lang ito ng kumpanya, Amara. Kailangan ito sa trabaho. Mahinang paliwanag ni Felisa. Kailangan sa trabaho o kailangan para mangakit ng matanda? Banat ni Amara. Ang kanyang labi ay nakangiwi sa pandidiri. Huwag mo kaming lokohin, Felisa. Alam naming hindi lang pagiging assistant ang ginagawa mo sa lalaking iyon. Bakit hindi mo nalang ibigay sa akin ang trabahong yan? Mas maganda ako, mas marunong akong magdala ng sarili. Hindi katulad mo na laging mukhang namatayan, hindi sumagot si Felisa. Pilit niyang binuhat ang timba ng tubig upang linisin ang kanilang hapagkainan. Ngunit bago pa man siya makahakbang, sadyang tinabig ni Amara ang kanyang braso, dahilan upang tumapon ang tubig sa sahig at mabasa ang laylayan ng kanyang palda. Ang tunog ng tubig na humahampas sa semento ay tila isang tawa ng pangungutya mula sa kanyang kapatid. Nang sumunod na araw, habang si Felisa ay abala sa loob ng kumpanya, hindi niya alam na si Amara ay naglalakad na sa lobby ng gusali ni Don Esteban. Nakasuot ito ng isang maikling damit na hindi angkop sa opisina, ang mukha ay puno ng kolorete, at ang amoy ng matapang na pabango ay tila lumalaban sa malinis na hangin ng gusali. Nais kong makita si Don Esteban, mayabang na sabi ni Amara sa receptionist. Ako ang kapatid ni Felisa, at ako, ang tunay na dapat ay naririto. Ngunit ang malamig na tingin ng security guard at ang propesyonal na pagtanggi ng receptionist ay tila isang malakas na sampal sa ambisyon ni Amara. Hindi siya pinayagang pumasok, hindi siya pinansin. Para sa kanila, siya ay isa lamang estrangerong naghahanap ng atensyon. Ang kahihiyang naramdaman ni Amara ay mabilis na nag-alab at naging matinding galit. Habang palabas siya ng gusali, ang bawat hakbang niya sa semento ay tila isang sumpa laban kay Felisa. Doon, sa gilid ng kalsada, kinuha ni Amara ang kanyang cellphone. Diniyan niya ang numerong nakasulat sa maliit na papel na nakita ni Felisa sa kanyang jacket noong isang gabi. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig sa galit, at ang kanyang tinig ay naging isang pabulong na tila nanggagaling sa ilalim ng lupa. Handa na ako, sabi ni Amara sa kabilang linya. Gagawin ko ang anumang gusto ninyo. Basta siguraduhin ninyo mawawala sa landas ko si Felisa at babagsak ang matandang Esteban na yan. Pagod na akong maging mahirap habang ang basurerang yon ay nagpapakasasa sa ginhawa. Hindi alam ni Felisa na sa oras na yon, habang masaya siyang nagtitimpla ng tsa para kay Don Esteban, ang mga taong itinuturing niyang pamilya ay dahan-dahan nang naghuhukay ng libingan para sa kanyang mga pangarap. Ang kislap ng bagong sapatos na suot niya ay tila unti-unting nababalot ng isang madilim na anino. Isang aninong magdadala sa kanya sa isang panganib na hindi niya kailanman inakalang kayang gawin ng sarili niyang dugo
at laman. Ang bawat ngiti ni Amara pag-uwi ni Felisa sa gabing yon ay tila isang patalim na nakatago sa likod ng kanyang likuran. Isang mapait na sikreto ang nakabaon sa bawat "Kumusta?" na binibitawan nito. Isang sikretong malapit ng sumabog at wawasak sa lahat ng katahimikang pilit na binuo ni Felisa sa gitna ng kanyang pagdurusa. Maligayang kaarawan, anak. Halika, pumasok ka at naghanda kami para sa iyo. Ang mga salitang iyon ni Aling Consuelo ay tila isang himala sa pandinig ni Felisa. Nakatayo siya sa pintuan, lula ng pagod mula sa mahabang oras ng pagtatrabaho. Ngunit ang init ng ngiti ng kanyang inainahan ay tila tumunaw sa lahat ng kanyang hirap. Sa ibabaw ng kanilang munting lamesa, may nakahandang pansit, ilagpirasong pinapay at isang maliit na cake na may iisang kandila. Ang bango ng pagkain ay humahalo sa amoy ng katol. Ngunit para kay Felisa, iyon ang pinakamabangong samyo sa buong mundo. "Nay, naalala niyo po?" Bulong ni Felisa. Ang kanyang mga mata ay nagsisimulang mangilid ang luha. Sa loob ng maraming taon, ang kanyang kaarawan ay lumilipas na tila isang ordinaryong araw ng paglalaba at paglilinis. Ngayon lamang siya sinalubong ng ganitong uri ng pagpapahalaga. "Siyempre naman, anak," sabi ni Consuelo habang inaalalayan si Felisa na maupo. Maging si Amara ay lumapit at humalik sa kanyang pisingi, isang halik na bagaman tila malamig sa balat, ay pinili ni Felisa na ituring na totoo. "Alam namin kung gaano kakapagod sa pagtatrabaho para sa amin, kaya nais naming iparamdam sa iyo na mahal ka namin." Sa sandaling yun, naramdaman ni Felisa na tila naghihilom ang lahat ng sugat sa kanyang puso. Ang bawat sampal, bawat masakit na salita noong mga nakaraang araw ay tila nabaon na sa limot. Kumain sila ng sabay-sabay, nagtatawanan, at nagkukwentuhan tungkol sa mga simpleng bagay. Ito ang pamilyang pangarap ni Felisa. Isang pamilyang nagkakaisa sa gitna ng kahirapan. Ngunit ang tamis ng asukal ay mabilis na napalitan ng pait ng lason. "Alam mo, Felisa," simula ni Consuelo, ang kanyang tinig ay naging mas malambing. Isang tono na alam ni Felisa na laging may kasunod na hiling. "Napakabuti mong anak. At dahil ikaw ang aming sandigan, may munting pabor sana kaming hihilingin sa iyo. Para rin naman ito sa ating lahat." Napatigil ang pagsubo ni Felisa. Ang kaba sa kanyang dibdib ay muling bumalik. Tila isang malamig na kamay na humahawak sa kanyang puso. "Ano po yun, Nay?" "Kailangan kasi ni Amara ng isang singsing," sabi ni Consuelo, habang hinahawakan ang kamay ni Felisa ng mahigpit. Isang singsing na may maliit na diamante. May dadaluhan siyang mahalagang pagtitipon ng mga negosyante sa susunod na linggo. Doon niya makikilala ang mga taong makakatulong sa atin upang makaalis sa buhay na ito. Isang maliit na sakripisyo lang, anak. Kung pipirma ka lang sa isang loan sa kumpanya niyo, makukuha na natin ang pera. Ang pansit sa loob ng bibig ni Felisa ay tila naging kasing tabang ng alikabok. Tumingin siya kay Amara, na ngayon ay nakatingin sa kanya ng may mapanuring mata, tila hinihintay ang kanyang pagsuko. "Pero Nay," mahinang sagot ni Felisa, "ang perang naipon ko po ay para sa operasyon ng mga mata ni Inay. Sabi po ng doktor, kung hindi siya maoperahan sa susunod na buwan, baka tuluyan na siyang mabulag." Ang malambot na haplos ni Consuelo ay biglang humigpit, hanggang sa maramdaman ni Felisa ang baon ng mga kuko nito sa kanyang balat. Ang tamis ng kanyang boses ay biglang naglaho, napalitan ng isang talim na handang sumugat. "Operasyon?" singhal ni Consuelo. "Mamatay na ang matandang yan, Felisa. Bakit mo sasayangin ang pera sa isang taong wala ng silbi, habang ang kapatid mo ay may pagkakataon pang baguhin ang ating kapalaran? Ganyan ka ba talaga kawalang utang na loob? Pagkatapos ng handa na ito, pagkatapos ng lahat ng pag-aaruga ko sa iyo mula noong mapulot ka namin sa basura, ito ang isasagot mo sa akin?" Tumayo si Amara at marahas na itinulak ang kanyang upuan. Ang tunog ng kahoy na kumakaladkad sa semento ay tila isang hiyaw ng galit. "Huwag mo na siyang pilitin, Nay. Talagang makasarili ang isang iyan.
Gusto niyang nakikita tayong naghihirap habang siya ay nagpapakitang gila sa opisina ni Don Esteban. Akala mo ba ay hindi ko alam na naglilihim ka ng pera sa amin? Napayat na lamang si Felisa. Ang cake na nasa harap niya, ang kandilang unti-unti nang nauubos, ay tila isang insulto sa kanyang pagkatao. Ang handang ito ay hindi para sa kanya. Ito ay isang patibong, isang matamis na pain upang makuha muli ang huling sentimong natitira sa kanya. Nay, maawa po kayo kay inay. Hikbi ni Felisa. Kung hindi ka pipirma sa papel na ito bukas, banta ni Consuelo habang inilalapag ang isang piraso ng dokumento sa gitna ng mga tira-tirang pagkain. Huwag na huwag ka nang babalik sa bahay na ito. Hahayaan ko ang matandang yan na mamatay sa gutom sa harap mo. Piliin mo, Felisa, ang iyong utang na loob sa amin o ang iyong pagiging makasarili. Naiwan si Felisa na mag-isa sa lamesa habang mabilis na pumasok ang dalawa sa kanilang kwarto. Ang kandila sa ibabaw ng cake ay tuluyan ng namatay na nag-iwan ng isang manipis na usok na dahan-dahang naglaho sa dilim. Sa gitna ng katahimikan, narinig ni Felisa ang mahinang ubo ng kanyang tunay na ina mula sa kabilang silid. Isang ubo na tila isang paalala ng naghihingalong oras. Kinuha ni Felisa ang dokumento. Ang mga letra ay lumalabo dahil sa kanyang mga luha. Ang bawat patak ng kanyang luha na tumatama sa papel ay tila mga selyo ng kanyang sariling pagkabilanggo. Sa gabing ito na dapat ay masaya siya, muling naramdaman ni Felisa ang bigat ng tanikalang hinding-hindi niya kayang takasan. Isang tanikalang gawa sa matatamis na salita, ngunit may malulupit na gawa. Habang nakatitig sa dilim, isang kakaibang pakiramdam ang nagsimulang mamuo sa kanyang dibdib. Isang pakiramdam na higit pa sa sakit. Isang pakiramdam ng pagkapagod na umabot na sa sugdulan. Ngunit bago pa man siya makapagpasya, isang mahinang tunog ng pagbukas ng pinto ang nagmula sa likod ng bahay. Isang anino ang dahan-dahang lumabas. Dala ang isang bagay na hindi dapat makita ni Felisa. Ang pinakamatinding pangganib ay hindi nagmumula sa mga taong hayagang kaaway, kundi sa mga taong kasalo mo sa hapag, ngunit may hawak na patalim sa ilalim ng lamesa. Ang kaisipang ito ang tila isang malamig na hanging umiihip sa batok ni Felisa habang nililinis niya ang mga tira-tirang pagkain mula sa kanyang kaarawan. Ang bawat plato na kanyang hinuhugasan sa lababo ay tila may kasamang bigat ng kanyang mga luha. Ang tunog ng agos ng tubig mula sa gripo ay ang tanging kasama niya sa katahimikan ng gabi, habang ang buong bahay ay balot na ng kadiliman. Paalis na sana si Felisa, patungo sa kanyang higaan nang makarinig siya ng isang mahinang kaluskos mula sa likod ng bahay. Hindi ito tunog ng hanging humahampas sa mga puno, kundi tunog ng maingat na paghakbang sa tuyong mga dahon. Dahan-dahan niyang sinilip ang bintana at doon, sa ilalim ng anino ng isang malaking puno ng mangga, nakita niya si Amara. Hindi suot ni Amara ang kanyang pambahay na damit. Nakasuot ito ng isang itim na jacket at mabilis na nakikipag-usap sa isang lalaking nakatayo sa labas ng kanilang bakod. Ang mukha ng lalaki ay nakatago sa dilim, ngunit ang kislap ng kanyang relo ay nagpapahiwatig na hindi siya ordinaryong tao mula sa kanilang barangay. Siguraduhin mo lang na hindi papalpak ang plano. Pabulong na sabi ni Amara, pagaman sapat na ang lakas nito upang marinig ni Felisa sa kabila ng manipis na dingding. Nasa akin na ang tiwala ng matanda dahil kay Felisa. Madali ko nang makukuha ang mga dokumento sa susunod na linggo. Huwag kang magmadali, Amara, sagot ng lalaki. Ang boses nito ay malalim at may halong banta. Si Senyor Valderrama ay walang pasensya sa mga taong nagkakamali. Kapag nakuha na natin ang blueprint ng proyekto ni Esteban, hindi mo na kailangang magtiis sa mabahong lugar na ito. Magiging kasing yaman ka na ng mga taong kinakainggitan mo. Napaatras si Felisa. Ang kanyang kamay ay mabilis na tumakip sa kanyang bibig upang pigilan ang isang malakas na hiyaw. Ang bawat salitang narinig niya ay tila isang kidlat na tumama sa kanyang sistema. Blueprint? Dokumento?
Senyor Valderrama? Ito ang mortal na kaaway ni Don Esteban sa mundo ng negosyo. Nanginginig ang mga tuhod ni Felisa habang dahan-dahang bumabalik sa tabi ng kanyang may sakit na ina. Hindi siya makapaniwala. Ang sarili niyang kapatid ay nakikipagsabwatan upang pabagsakin ang taong nagbigay sa kanila ng pag-asa. At ang mas masakit, ginagamit ni Amara ang pangalan ni Felisa upang maisagawa ang kataksilang ito. Sa buong magdamag, hindi dinalaw ng antok si Felisa. Ang bawat hininga ng kanyang ina ay tila isang paalala na ang oras ay nauubos na. Kailangan niyang protektahan si Don Esteban, ngunit paano? Kung magsasalita siya, tiyak na ilalagay ni Consuelo sa panganib ang buhay ng kanyang ina. Kung mananahimik naman siya ang magiging kasabwat sa isang krimeng wawasak sa buhay ng kanyang tagapagligtas. Kinabukasan, sa loob ng opisina, tila naging isang estranjero ang paligid para kay Felisa. Ang bawat ngiti ng mga kasamahan niya sa trabaho ay tila may kasamang kaba. Nang pumasok siya sa silid ni Don Esteban upang ihatid ang mga papeles, napansin niya ang isang kakaibang katahimikan sa loob. Felisa, tawag ni Don Esteban nang hindi tumitingin sa kanya. Ang matanda ay abala sa pagtingin sa isang malaking vault sa sulok ng silid. Sa susunod na linggo ang bidding para sa pinakamalaking proyekto ng kumpanya. Ikaw ang tanging pinagkakatiwalaan ko sa mga susi ng silid na ito pagkatapos kong umalis. Huwag mong hahayaang may ibang makapasok dito. Maliwanag ba? Oo po, Don Esteban, sagot ni Felisa. Ang kanyang boses ay halos maglaho. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang sabihin ang lahat ng narinig niya kagabi, ngunit ang takot sa banta ni Consuelo ay tila isang busal sa kanyang bibig. Nang lumabas siya ng silid, mabilis niyang tiningnan ang loob ng kanyang bag upang kunin ang kanyang access card. Ngunit ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Wala doon ang card. Hinanap niya ito sa bawat sulok ng kanyang bag, sa ilalim ng mga gamit, ngunit hindi niya ito makita. Biglang bumalik sa kanyang isipan ang imahe ni Amara na pumasok sa kanyang kwarto bago siya umalis kaninang umaga, na may dalang tasa ng kape at isang pekeng ngiti. Nawawala. Bulong ni Felisa sa sarili, habang ang panlalamig ay gumagapang mula sa kanyang mga paa patungo sa kanyang ulo. Nakuha na niya. Sa sandaling iyon, alam ni Felisa na ang bitag ay nakalatag na. Ang lihim na narinig niya sa dilim ay hindi na lamang isang banta, kundi isang katotohanang nagsisimula ng sumakal sa kanya. Mayroon na lamang siyang ilang araw bago ang itinakdang oras ng kataksilan at ang susi sa kanyang kaligtasan, pati na ang kaligtasan ni Don Esteban, ay tila dahan-dahan nang nadudulas sa kanyang mga kamay. Ang pinakamabigat na kasalanan ay hindi ang pagnanakaw, kundi ang pagtalikod sa taong nagbukas ng pinto para sa iyo noong ikaw ay nasa labas at nanlalamig. Ang boses ng konsensya ni Felisa ay tila isang malakas na tambol na pumapalo sa loob ng kanyang ulo habang nakatayo siya sa harap ni Don Esteban. Ang silid ay nababalot ng katahimikan maliban sa mahinang ugong ng aircon at ang tunog ng pag-ikot ng mga numero sa malaking vault sa sulok. Bawat segundo ay tila isang patalim na bumabaon sa kanyang dibdib. Hawak niya ang kanyang bag ng mahigpit, pilit na itinatago ang panginginig ng kanyang mga kamay dahil alam niyang wala sa loob nito ang kanyang access card. Dahan-dahang humarap si Don Esteban sa kanya. May hawak itong isang asul na folder, ang mga dokumentong naglalaman ng lahat ng pinaghirapan ng kumpanya sa loob ng 10 taon. Ang blueprint ng proyektong magbabago sa mukha ng bansa. Felisa, ang tinig ng matanda ay puno ng tiwala. Isang tiwalang tila isang gintong korona na ipinapatong sa ulo ng isang alipin. Ikaw ang huling tao na makakasama ng mga dokumentong ito bago ang bidding bukas. Itago mo ito sa loob ng aking lihim na drawer. Alam kong sa kabila ng lahat ng nangyayari sa paligid, ang katapatan mo ay hindi kailanman mabibili. Gusto ni Felisa na sumigaw. Gusto niyang lumuhod at sabihing, Don Esteban, nakawin ng pamilya ko ang card ko. May masamang balak sila.
Ngunit ang imahe ng kanyang may sakit na ina na nakahiga sa malamig na sahig at ang banta ni Consuelo na hahayaan itong mamatay ay tila isang malaking pader na humaharang sa kanyang lalamunan. Tinanggap niya ang folder. Ang bigat nito ay tila bigat ng 1,000 tonelada ng semento. Nang makauwi si Felisa sa gabing iyon, ang kanyang puso ay tila isang ibon na nagpupumiglas sa loob ng hawla. Determinado siya. Kahit papalayasin siya, kahit pasaktan siya, kailangang malaman ni Don Esteban ang katotohanan bago sumapit ang umaga. "Nay, Amara! Nasaan kayo?" Sigaw ni Felisa pagpasok niya ng pinto. Lumabas si Consuelo mula sa kusina. May hawak na kutsilyo at naghihiwa ng sibuyas. Ang kanyang mga mata ay malamig na tila yelo. "Bakit ka sumisigaw? Nakita mo bang natutulog ang kapatid mo?" "Ibalik niyo ang card ko. Alam ko ang plano niyo ni Amara. Alam ko ang tungkol kay Valderrama." Ang tinig ni Felisa ay nanginginig sa galit at takot. "Hindi ko hahayaang sirain niyo ang buhay ng taong tumulong sa atin. Bukas na bukas, sasabihin ko ang lahat kay Don Esteban." Biglang nagbago ang anyo ni Consuelo. Ang talas ng kanyang muka ay napalitan ng isang nakakapang-inilabot na katahimikan. Dahan-dahan niyang binitawan ng kutsilyo at lumapit sa isang maliit na bote ng lason na pangdaga na nasa ibabaw ng cabinet. "Ganyan ba, Felisa?" Pabulong na sabi ni Consuelo. Ang kanyang boses ay tila isang ahas na gumagapang sa damuhan. "Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko para sa'yo, mas pipiliin mo pa ang isang matandang estranghero kaysa sa pamilyang nagligtas sa'yo mula sa basurahan?" Biglang binuksan ni Consuelo ang bote at itinapat ito sa kanyang bibig. "Sige, magsumbong ka. Pero bago ka makarating sa opisina bukas, sisiguraduhin kong wala ka nang babalik ang ina. At sisiguraduhin kong, sa harap mo mismo, iinumin ko ito para habang buhay mong dalhin ang konsensya na pinatay mo ang babaeng nagpalaki sa'yo." "Nay, huwag!" hiyaw ni Felisa. Mabilis siyang lumapit at sinubukang agawin ang bote. Ang tunog ng pagkabasag ng isang baso sa gilid ay hindi niya napansin habang pilit niyang pinipigilan ang kanyang inainahan. Naglupasi si Consuelo sa sahig, pilit na humihitbi at nag-aaktong tila isang taong nawala na ng pag-asa sa buhay. "Wala na akong kwenta. Ang sarili kong anak. Tatalikuran ako para sa pera. Sige, Felisa. Saksakin mo na rin ako para matapos na ito." Ang bawat salita ni Consuelo ay tila isang malaking bato na ipinapukpok sa puso ni Felisa. Alam ni Felisa na ito ay isang huwad na dula lamang, isang manipulasyon upang igapos siyang muli sa tanikala ng utang na loob. Ngunit sa tuwing titingnan niya ang bote ng lason at ang hitsura ng nagmamakaawang ina-inahan, ang kanyang tapang ay tila unti-unting naglalaho na parang usok sa hangin. Naiwan si Felisa na nakaluhod sa tabi ni Consuelo. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha. Ang dokumentong nasa loob ng kanyang bag ay tila nagniningas, nagpapaalala sa kanya ng kataksilang nakatagdang mangyari. Habang ang gabi ay lumalalim, isang pamilyar na anino ang dahan-dahang lumabas mula sa kwarto ni Amara. Bit-bit ang access card ni Felisa at isang kamera. Ang huling sulyap ni Amara kay Felisa ay puno ng tagumpay at pangungutya. May ilang oras na lamang ang matitira bago sumikat ang araw. Ang buhay ni Don Esteban, ang dangal ni Felisa, at ang kaligtasan ng kanyang pamilya ay nakabitin sa isang manipis na sinulid. Makakaya pa kaya ni Felisa na kumawala sa mga kamay ng demonyong nagpapanggap na ina, o tuluyan na siyang lalamunin ng dilim na siya mismo ang nagtanim sa kanyang puso. "Uminom ka nito, anak, para kumalma ang puso mo. Pasensya ka na kung naging malupit si nanay. Dala lang ito ng sobrang pag-aalala sa ating kinabukasan." Ang boses ni Aling Consuelo ay tila isang malambot na kumot na bumabalot kay Felisa. Ngunit sa loob nito ay may mga tinik na dahan-dahang bumaon sa kanyang pandama. Nakaupo si Felisa sa gilid ng kanilang lumang papag. Ang kanyang mga mata ay mugto pa rin sa pag-iyak. Iniabot sa kanya ni Consuelo ang isang tasa ng mainit na tsaa.
Ang usok na lumalabas mula rito ay tila may kakaibang amoy. Isang amoy na hindi katulad ng mga karaniwang dahon ng tsaa na kanilang iniinom. Dahil sa sobrang pagod ng isip at katawan, hindi na nag-isip pa si Felisa. Tinanggap niya ang tasa at dahan-dahang ininom ang likido. Ang init nito ay dumaaloy sa kanyang lalamunan. Ngunit kasunod nito ay ang isang kakaibang pakiramdam ng bigat. Ang bawat lunok niya ay tila nagpapabagal sa tibok ng kanyang puso, at ang paligid ay nagsimulang dahan-dahang umikot na parang isang panaginip. Sige na, matulog ka na, Felisa. Bukas ay magiging maayos din ang lahat. Bulong ni Consuelo habang hinahaplos ang buhok ng dalaga. Hindi nagtagal, ang mga talukap ng mata ni Felisa ay naging kasing bigat ng tingga. Ang kanyang bag na naglalaman ng asul na folder ay nakayakap pa rin sa kanyang dibdib. Ngunit ang kanyang mga braso ay unti-unti nang nawawalan ng lakas. Habang dahan-dahan siyang nahuhulog sa malalim na pagkakahimbing, isang anino ang lumitaw sa pintuan ng silid. Si Amara yon. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa dilim, tila isang hayop na naghihintay ng tamang pagkakataon upang sumagpang. Lumapit siya sa higaan ni Felisa at tiningnan ng kapatid ng may matinding pangungutya. Napakadali mo talagang maloko, Felisa, pabulong na sabi ni Amara. Dahan-dahan niyang kinuha ang bag mula sa mahinang yakap ni Felisa. Ang tunog ng zipper na bumubukas ay tila isang hiyaw sa gitna ng katahimikan. Ngunit ang dalaga ay nanatiling walang malay. Kinuha ni Amara ang asul na folder. Ang kislap ng mga dokumento sa ilalim ng liwanag ng buwan ay tila isang pangako ng yaman at kapangyarihan. Habang ginagawa ito, biglang gumalaw ang kamay ni Felisa sa kanyang pagkakatulog. Hinawakan niya ang dulo ng damit ni Consuelo na nakatayo sa tabi. Nanay, huwag po kayong aalis. Mahal ko po kayo. Mahinang ubo at bulong ni Felisa sa kanyang panaginip. Kahit sa gitna ng epekto ng gamot, ang tanging hanap ng kanyang puso ay ang pagmamahal na kailanman ay hindi niya tunay na natanggap. Napatigil si Consuelo. Tumingin siya sa mukha ni Felisa na tila isang anghel na nagdurusa. Sa isang sandali, dumaan ang isang kilabot sa kanyang budhi, isang maliit na kislap ng pagsisisi. Ngunit mabilis itong naglaho nang makita niya ang asul na folder sa kamay ni Amara. Ang anino ng ambisyon ay mas malakas kaysa sa liwanag ng pag-ibig. Halika na, Amara, baka magising pa siya. Madiing utos ni Consuelo. Iniwan nila si Felisa sa madilim na silid, nakahandusay at walang kalaban-laban. Ang bawat hininga ng dalaga ay tila isang panalangin na wala nang makakarinig. Sa labas ng bahay, ang itim na sasakyan ay muling huminto, naghihintay sa kataksilang tuluyan nang wawasak sa buhay ni Felisa. Nang dahan-dahang magliwanag ang kalangitan, ang sikat ng araw ay tumama sa mukha ni Felisa. Nagising siya nang may matinding sakit sa ulo, tila binibiyak ang kanyang bungo. Ang kanyang mga kamay ay mabilis na humanap sa kanyang tabi, ngunit ang tanging naramdaman niya ay ang malamig na sahig. Wala na ang bag. Wala na ang folder. Napabalikwas si Felisa. Ang kanyang puso ay tila lalabas sa kanyang dibdib. Tumakbo siya palabas ng kwarto, ngunit ang bahay ay tahimik, napakatahimik na tila isang sementeryo. Ang pinto ay nakabukas, at sa ibabaw ng lamesa, nakita niya ang kanyang access card na itinapon na parang basura. Tumingin siya sa orasan. 10:00 na ng umaga. Ang bidding ay nagsimula na 30 minuto ang nakalilipas. Isang malamig na katotohanan ang gumapang sa kanyang buong katawan. Hindi lamang ang mga dokumento ang ninakaw sa kanya, ninakaw din sa kanya ang kanyang huling pagkakataon na mapatunayan ang kanyang katapatan. Habang nakatayo siya sa gitna ng kanilang munting sala, narinig niya ang malakas na pagpreno ng isang sasakyan sa tapat ng kanilang bahay. Kasunod, ang tunog ng mabibigat na hakbang ng mga bota. Nang bumukas ang pinto, hindi ang kanyang inainahan ang bumulad sa kanya. Isang grupo ng mga kalalakihang nakauniporme ang pumasok at ang malamig na bakal ng posas
ay mabilis na pumalibot sa kanyang mga payat na kamay. Felisa del Mundo, inaaresto ka namin sa kasong economic espionage at pagnanakaw ng mga dokumento ng kumpanya. Ang boses ng pulis ay tila isang hatol ng kamatayan. Napaluhod si Felisa. Ang kanyang paningin ay nagdilim, habang naalala niya ang huling haplos ni Consuelo sa kanyang buhok at ang huling patak ng tsaa na kanyang ininom. Sa gitna ng gulo at ingay, isa lamang ang malinaw sa kanya. Ang pamilyang kanyang iningatan ay ang siyang mismong nagtulak sa kanya sa kailaliman ng impyerno. Mabuti pa ay aminin mo na ang lahat. Huwag mo nang idamay ang kapatid mo na may magandang kinabukasan. Isang basurera ka lang naman nung makuha kita, kaya huwag kang magmalinis mayon. Ang mga salitang ito ni Aling Consuelo ay tila isang hatol na mas mabigat pa kaysa sa rehas na nakapalibot kay Felisa. Nakaupo ang dalaga sa loob ng isang madilim at masikip na silid sa loob ng himpilan ng pulisya. Ang amoy ng kalawang at luma ay humahalo sa amoy ng kanyang sariling pawis at luha. Ang bawat sulok ng silid ay tila sumasakal sa kanya. Ngunit wala nang mas hihigit pa sa hapdi nang makita ang kanyang inainahan na nakatayo sa harap niya. Hindi upang iligtas siya, kundi upang tuluyan siyang ibaon sa limot. Habang nagsasalita si Consuelo, hindi nakaligtas sa paningin ni Felisa ang suot nitong bagong alahas at ang mamahaling bag na nakasabit sa braso nito. Ito ang mga bagay na binili gamit ang perang nakuha mula sa pagbebenta ng mga lihim ni Don Esteban. Ang kabayaran sa kanyang kalayaan ay suot-suot na ngayon ng taong tinawag niyang nanay sa loob ng maraming taon. Nay, ang tinig ni Felisa ay tila isang mahinang ubo, tuyong-tuyo at puno ng pait. Pinainom niyo ako ng tsaa. Pinagkatiwalaan ko kayo. Bakit niyo ito ginawa sa akin? Isang malamig na tawa ang isinagot ni Consuelo. Nilapitan niya ang rehas at tinitigan si Felisa ng may matinding pandidiri. Pinagkatiwalaan? Felisa, huwag kang maging hangal. Ang mundong ito ay hindi para sa mga taong katulad mong masyadong mabait. Ginamit ka lang namin dahil kailangan namin ng perang mag-aahon sa amin sa hirap. At ngayon, si Amara ay ikakasal na sa isang mayamang negosyante. Hindi mo pwedeng sirain ang pagkakataong yon dahil lang sa katangahan mo. Inilapag ni Consuelo ang isang pirasong papel sa maliit na lamesa sa harap ni Felisa. Pirmahan mo ito. Isang voluntaryong pag-amin na ikaw ang nagnakaw ng folder at nagbenta nito sa kalaban. Kapag ginawa mo yan, hindi na namin idadamay ang matandang nanay mo. Pero kung magmamatigas ka, sisiguraduhin kong sa kalsada mamamatay ang babaeng yon habang ikaw ay nabubulok dito. Naramdaman ni Felisa ang isang kakaibang panginginig sa kanyang buong katawan. Hindi ito panginginig ng takot, kundi isang panginginig ng isang pusong tuluyan ng naghiwalay sa katinuan at sakit. Tumingin siya sa papel, pagkatapos ay sa mukha ni Consuelo. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, hindi na nanay ang nakikita niya. Ang nakikita niya ay isang halimaw na nagpanggap na tao upang lamunin ang kanyang kaluluwa. Ang bawat sakripisyo niya, ang mga gabing hindi siya kumakain, ang mga oras na naglalakad siya sa ilalim ng ulan para makatipid, ang bawat sampal na tinanggap niya ng walang kibo, lahat ng iyon ay naglaro sa kanyang isipan na parang isang mabilis na pelikula. Ang kanikala ng utang na loob na naggapos sa kanya sa loob ng 20 taon ay naramdaman niyang dahan-dahang umiinit, hanggang sa maging kasing pula ng apoy. Hindi ko pipirmahan yan, mahinang sabi ni Felisa. Ngunit ang kanyang boses ay may dalang isang kakaibang lakas na hindi pa narinig ni Consuelo kailanman. Ano? Singhal ng matanda. Ang lakas ng loob mo! Nakakalimutan mo na ba kung saan ka nanggaling? Hindi ko nakakalimutan, Nay, sagot ni Felisa habang dahan-dahang tumatayo. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa mga mata ni Consuelo, hindi na kumukurap, hindi na natatakot. Galing ako sa basura. At sa loob ng maraming taon, itinuring niyo rin akong basura. Pero ang basurang sinasabi niyo,
ay natutunan ng lumaban kapag masyado nang niyuyurakan. Kinuha ni Felisa ang papel at dahan-dahan itong pinunit sa harap ni Consuelo. Ang tunog ng pagkapunit ng papel ay tila tunog ng pagkaputol ng huling ugnayan nila. Inihagis niya ang mga piraso ng papel sa muka ng matanda. Umalis na kayo, madiing utos ni Felisa. Wala na kayong anak na nagngangalang Felisa. At simula sa araw na ito, ang bawat sentimong ninakaw nyo ay magiging lason sa inyong mga lalamunan. Hindi nyo ako mapapatay dahil matagal na akong patay sa paningin nyo. Pero ang katarungan ay hahanapin kayo kahit saang sulok pa kayo magtago. Nanggagalaiti sa galit si Consuelo, ngunit may nakitang takot sa kanyang mga mata nang makitang apoy sa paningin ni Felisa. Mabilis siyang tumalikod at naglakad palabas. Ang tunog ng kanyang mga takong sa semento ay tila isang mabilis na pagtakas. Naiwang mag-isa si Felisa sa loob ng selda. Napasandal siya sa malamig na pader at dahan-dahang napaupo sa sahig. Walang luhang lumabas sa kanyang mga mata. Ang kanyang puso ay tila naging isang tuyong disyerto. Sa katahimikan ng gabi, narinig niya ang malayo at mahinang tunog ng siren ng pulis. Ngunit ang tanging iniisip niya ay ang muka ni Don Esteban. Mayroon pa kayang maniniwala sa kanya? O ang kanyang paglaya sa tanikala ng pamilya ay simula lamang ng kanyang habambuhay na pagkabilanggo sa isang kasalan ng hindi niya ginawa? Isang misteryosong anino ang dahan-dahang lumitaw sa dulo ng pasilyo ng mga selda. Bit-bit ang isang balitang hinding-hindi inaasahan ni Felisa. Huwag kang mawala ng pag-asa, Felisa. Dahil sa simula pa lang, alam na ni Don Esteban na mangyayari ito. Ang tinig ni Attorney Mateo ay tila isang munting liwanag na pumasok sa madilim na selda ni Felisa. Nakaupo ang dalaga sa malamig na semento. Ang kanyang mga bisig ay nakayakap sa kanyang mga tuhod. Pilit na kumukuha ng init sa gitna ng maginaw na gabi. Ang amoy ng basang pader at ang alingasaw ng kanal sa labas ay tila nagiging bahagi na ng kanyang pagkatao. Ngunit ang mga salitang narinig niya ay biglang nagpabilis sa tibok ng kanyang puso. Dahan-dahang iniangat ni Felisa ang kanyang ulo. Sa likod ng mga rehas, nakatayo ang abogado ni Don Esteban. Hindi ito nakasuot ng kanyang karaniwang formal na kurbata. Tila nagmamadali ito at ang kanyang mukha ay puno ng seryosong ekspresyon. Ano pong ibig ninyong sabihin, Attorney Mateo? Mahinang tanong ni Felisa. Ang kanyang boses ay nanginginig, hindi dahil sa ginaw, kundi dahil sa matinding kaba. Ninanahaw ni na Amara ang folder. Nawala ang card ko. Akala ko ay galit sa akin si Don Esteban. Isang malungkot, ngunit makahulog ang ngiti ang sumilay sa labi ng abogado. Lumapit siya sa rehas at iniyabot ang isang malinis na panyo sa dalaga upang punasan ang mga dumi sa mukha nito. Felisa, matagal nang kilala ni Don Esteban ang ugali ng iyong ina-inahan at ng iyong kapatid. Alam niya ang tungkol sa mga utang ni Consuelo at ang pakikipag-usap ni Amara sa mga tauhan ni Valderrama. Akala ba ninyo ay hahayaan niyang basta-basta na lang mawala ang lahat ng pinaghirapan niya? Napatigil si Felisa. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat. Ang bawat salita ay tila isang piraso ng puzzle na dahan-dahang nabubuo sa kanyang isipan. Ang asul na folder na ibinigay niya sa iyo. Ang folder na ninakaw ni na Amara habang ikaw ay walang malay. Iyon ay isang bitag. Pagpapatuloy ni Mateo. Ang mga dokumentong nasa loob niyon ay peke. Ang mga blueprint na ibinenta nila kay Valderrama ay mga disenyo na walang halaga at sadyang ginawa upang iligaw ang mga kalaban. Hinayaan ni Don Esteban na mangyari ang pagnanakaw upang lumabas ang tunay na kulay ng mga taong nasa paligid mo. Naramdaman ni Felisa ang isang matinding pagsabog ng emosyon sa loob ng kanyang dibdib. Sa loob ng maraming oras, dinala niya ang bigat ng pagkakasala. Inisip niyang nabigo niya ang tanging taong naniwala sa kanya. Ngunit ang katotohanang pinrotektahan siya ni Don Esteban sa paraang hindi niya inaakala ay tila isang malakas na agos ng tubig
na humuhugas sa lahat ng kanyang sakit. Bakit po hindi niya sinabi sa akin? Hikbi ni Felisa, ang mga luha ay muling pumatak. Ngunit sa pagkakataong ito ay mga luha ng ginhawa. Dahil kailangan niyang makita ang katapatan mo, Felisa. At higit sa lahat, kailangan mong makita ang katotohanan tungkol sa pamilyang itinuturing mang buhay mo. Paliwanag ni Mateo. Ngayon, oras na para lumaban. Hindi ka mananatili rito. May plano si Don Esteban para sa gabi ng pagtitipon ni Valderrama. Pero kailangan namin ang tulong mo. Inilabas ni Mateo ang isang maliit na recorder wala sa kanyang bulsa. Narinig namin ang lahat ng sinabi ni Consuelo kanina nang bisitahin kanya. Ang pag-amin niya na pinainom ka ng tsaa at ang pagpilit sa iyong umamin. Lahat ng iyon ay sapat na upang mabulok sila sa kulungan. Pero nais ni Don Esteban na tapusin ito sa paraang hinding-hindi nila malilimutan. Sa harap ng lahat ng taong gusto nilang pagyabangan. Tumayo si Felisa. Ang kanyang mga kamay ay hindi na nanginghinig. Ang anino ng takot ay dahan-dahang napalitan ng isang matatag na determinasyon. Ang bawat hapdi ng sampal ni Consuelo at ang bawat pangungutya ni Amara ay tila naging gasolina na nag-aapoy sa kanyang kaluluwa. Gagawin ko po ang lahat, madiing sabi ni Felisa. Para kay Don Esteban at para sa sarili ko. Mabuti, tugon ni Mateo. Sa ngayon, mananatili ka muna rito ng ilang oras para hindi sila maghinala. Pero huwag kang mag-alala, ang iyong ina ay ligtas na. Inilipat na siya ng mga tauhan ni Don Esteban sa isang pribadong ospital kung saan siya maayos na naalagaan. Nang makaalis si Mateo, naiwan si Felisa sa loob ng selda. Ngunit ang pakiramdam niya ay hindi na siya nakakulong. Ang bawat pader na nakapaligid sa kanya ay tila gumuho na. Sa gitna ng katahimikan, narinig niya ang mahinang tunog ng pagpatak ng ulan sa labas. Isang tunog na hindi na nagdadala ng takot, kundi isang pangako ng paglilinis. Isang malaking katanungan ang naiwan sa hangin habang pinagmamasdan ni Felisa ang liwanag ng buwan na sumisilip sa ngaliit na bintana ng selda. Ano ang mangyayari kapag nagharap-harap na ang lahat sa gabi ng malaking pagdiriwang? Ang katarungan ba ay tunay na makakamit? O meron pang huling alas na itinatago ang mga kaaway na maaaring magpabago sa lahat? Hindi sapat ang rehas ng kulungan upang ikulong ang isang taong nahanap na ang katotohanan sa loob ng kanyang puso. Ang kaisipang ito ang tila nagbibigay ng kakaibang lakas kay Felisa habang dahan-dahang binubuksan ng gwardiya ang mabigat na pintuan ng kanyang selda. Walang ingay ng bakal na nagkiskisan, kundi isang malalim na katahimikan ang bumalot sa pasilyo habang naglalakad siya palabas, kasunod si Attorney Mateo. Ang hangin sa labas ng presinto ay tila isang matamis na hininga ng kalayaan, bagaman alam ni Felisa na ang tunay na laban ay magsisimula pa lamang. Handa ka na ba, Felisa? Tanong ni Mateo, habang pinagbubuksan siya ng pinto ng sasakyan. Ang gabi ay madilim, at ang mga ilaw ng lungsod ay tila maliliit na matang nagmamasid sa kanila. Higit pa sa handa, Attorney Mateo, sagot ni Felisa. Ang kanyang boses ay wala ng bakas ng pag-aalinlangan. Gusto ko pong makita ang mukha nila kapag nalaman nilang ang lahat ng kanilang tinatamasa ngayon ay gawa lamang sa buhangin. Tinala muna ni Mateo si Felisa sa isang lihim na lokasyon. Isang pribadong ospital kung saan dinala ang kanyang may sakit na ina. Pagpasok niya sa silid, ang amoy ng malinis na alkohol at ang mahinang tunog ng oxygen monitor ang sumalubong sa kanya. Doon, sa ibabaw ng malambot na kama, nakahiga ang kanyang ina. Ang mukha nito ay payapa, malayo sa hirap na dinaranas nito sa sahig ng kanilang lumang bahay. Dahan-dahang hinawakan ni Felisa ang kamay ng ina. Ang balat nito ay tuyo at kulubot. Ngunit ang init na nagmumula rito ay tila isang agimat na nagpatatag sa kanyang loob. Nay, kaunti na lang, pabulong niyang sabi habang hinahalikan ang kamay nito. Hindi na tayo babalik sa putikan. Pangako ko po yan. Habang nangyayari ito, sa kabilang dako ng lungsod, sina Aling Consuelo at Amara ay abala sa isang marangyang boutique.
Ang paligid ay napapaligiran ng mga salamin at malalambot na carpet. Ang bawat tawa ni Amara, habang nagsusukat ng isang kumikinang na gown, ay tila isang insulto sa bawat patak ng pawis ni Felisa. "Nay, tingnan mo ito," sabi ni Amara habang pinagmamasta ng sarili sa salamin. Ang gown na suot niya ay nagkakahalaga ng daan-daang libong piso, perang galing sa pagtataksil. Sa wakas, hindi na tayo magmumukhang hampas lupa. Bukas, sa gala ni Senyor Valderrama, ako ang magiging bida. "Siyempre, anak," tugon ni Consuelo habang hinahaplos ang mamahaling tela. Ang kanyang mga mata ay puno ng kasakiman. Napakadaling lokohin ng Felisa na yon. Nabubulok na siya sa kulungan habang tayo ay nagpapakasasa rito. Yan ang napapala ng mga taong masyadong mabait. Hindi nila alam na sa bawat sandaling nagtatawanan sila, ang mga tauhan ni Don Esteban ay tahimik nang naglalatag ng mga ebidensya. Si Mateo ay hindi lamang abogado. Siya ay isang dalubhasa sa paghahanap ng mga bakas ng krimen. Nakuha na nila ang CCTV footage ng pagbisita ni Consuelo sa selda, ang mga bank records ng transaksyon kay Valderrama, at ang pinaka-importante, ang orihinal na asul na folder na nasa kamay na ngayon ng mga awtoridad. Nang sumunod na gabi, ang grand ballroom ng isang tanyag na hotel ay nagningning sa ilalim ng mga dambuhalang chandelier. Ang amoy ng mamahaling wine at ang tunog ng mga kubyertos na tumatama sa porselana ay nagbibigay ng isang mapanlinlang na pakiramdam ng tagumpay para sa mga kaaway ni Don Esteban. Nakatayo sa isang madilim na sulok ng ballroom si Mateo. Suot ang kanyang tuxedo habang may kausap sa kanyang earpiece. Nakahanda na bang lahat? Ang video? Ang mga dokumento? Mabuti. Papasukin niyo na ang ating espesyal na panauhin. Dahan-dahang bumukas ang malaking pintuan ng ballroom. Sa gitna ng liwanag, lumitaw ang isang babaeng hindi agad nakilala ng karamihan. Nakasuot siya ng isang simpleng itim na damit, ngunit ang kanyang tindig ay puno ng dangal at tapang. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng mga ilaw, tila isang apoy na handang tumupok sa anumang kasinungalingan. Si Felisa yon. Napatigil ang tawanan ni na Consuelo at Amara nang mahagip ng kanilang paningin ang dalagang akala nila ay nakakulong pa rin. Ang baso ng wine sa kamay ni Consuelo ay tila nanginig, habang ang mukha ni Amara ay biglang namutla. Tila nakakita ng isang multo mula sa kanyang madilim na nakaraan. Ang bawat hakbang ni Felisa sa loob ng ballroom ay tila isang tunog ng orasan na nagpapahiwatig na ang oras ng paniningil ay dumating na. Sa gitna ng karangyaan, ang katotohanan ay dahan-dahan ng kumakawala mula sa mga anino, handang ilantad ang bawat dumi sa likod ng mga kumikinang na gown at matatamis na ngiti. Ang liwanag ng mga chandelier ay tila mga saksi sa isang katarungang matagal nang ipinagkait, at sa ilalim ng ningning ng mga kristal, ang bawat anino ng kasinungalingan ay nagsisimula ng mabura. Ang bawat mata sa loob ng grand ballroom ay nakatuon kay Felisa. Ang tunog ng paghinto ng tawanan at ang mahinang bulungan ng mga bisita ay tila isang hanging umiihip bago ang isang malakas na bagyo. Nakatayo si Felisa sa gitna ng silid. Ang kanyang anyo ay payak, ngunit ang kanyang presensya ay tila isang dambuhalang pader na hindi matitibag. Nanginig ang mga kamay ni Aling Consuelo, dahilan upang malaglag ang hawak niyang baso ng wine. Ang tunog ng pagkabasag ng kristal sa malambot na carpet ay hindi narinig, ngunit ang pagtalsik ng pulang likido sa kanyang mamahaling gown ay tila isang mansa ng dugo na hindi na mabubura. "Anong ginagawa mo rito?" Ang boses ni Amara ay tila isang matalim na hiyaw, puno ng takot na pilit itinatago ng galit. Lumapit siya kay Felisa. Ang kanyang mukha ay namumula sa kahihiyan. "Security! Bakit niyo pinapasok ang kriminal na ito? Tumakas siya sa kulungan! Hulihin niyo siya!" Hindi siya tumakas, Amara. Ang isang malalim at makapangyarihang tinig ang umalingaw-ngaw mula sa itaas na bahagi ng hagdanan. Dahan-dahang bumaba si Don Esteban, kasunod si Attorney Mateo.
Ang katahimikan sa loob ng ballroom ay naging kasing lalim ng isang libingan. Ang matanda ay nakatitig ng diretso kina Consuelo at Amara. Ang kanyang mga mata ay naglalabas ng isang pot na matagal ng kinimkim. Pinalaya siya ng katotohanan. Pagpapatuloy ni Don Esteban habang tumatayo sa tabi ni Felisa. At ang katotohanang iyon ang siyang magpapakulong sa inyong dalawa. Biglang nagdilim ang paligid at ang malaking screen sa gitna ng entablado ay nagliwanag. Doon, sa harap ng lahat ng mga negosyante at matataas na tao sa Maynila, lumabas ang isang video. Ito ay ang footage sa loob ng selda. Ang boses ni Consuelo na umaamin na pinainom niya ng tsaa si Felisa. Ang kanyang banta na papatayin ang matandang ina ni Felisa. At ang kanyang pang-uuyam tungkol sa pagbebenta ng mga dokumento ni Don Esteban. Ang mga bulungan sa paligid ay naging isang malakas na ugong ng pagkadismaya at galit. Ang mga taong kanina lamang ay bumabati kina Consuelo ay dahan-dahang lumayo, tila ba may nakakahawang sakit ang dalawa. Hindi totoo yan! Gawa-gawa lang yan ng AI! Sigaw ni Consuelo. Ang kanyang boses ay nanginginig habang pilit niyang hinahawakan ang braso ng isang dati niyang kakilala, ngunit marahas siyang tinabig nito. Amara, sabihin mo sa kanila! Sabihin mo! Ngunit si Amara ay hindi na makapagsalita. Ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Senyor Valderrama, na ngayon ay nakatayo sa isang sulok galit na galit dahil nalaman niyang ang mga dokumentong binili niya sa halagang milyon-milyong piso ay mga peke at walang kwentang papel lamang. Inubos niyo ang pera ko para sa basurang ito? Ang boses ni Valderrama ay tila isang dagundong ng kulog. Lumapit si Felisa sa dalawa. Ang kanyang muka ay walang bakas ng paghihigante, kundi isang malalim na awa. Awa para sa mga taong ipinalit ang kanilang kaluluwa para sa mabilis na yaman. Nay! Mahinang tawag ni Felisa. Sinabi ko sa inyo, ang bawat sentimong ninakaw nyo ay magiging lason. Ang tanikala ng utang na loob na ginamit nyo sa akin ay naputol na. At ang dangal na pilit nyong binibili ay hindi kailanman magiging inyo. Ang tunog ng mabibigat na hakbang ng mga bota ay dahan-dahang lumapit mula sa likuran. Isang grupo ng mga pulis ang pumasok sa ballroom. Ang kislap ng mga posas sa ilalim ng chandelier ay tila isang huling hatol. Nang maramdaman ni Consuelo ang malamig na bakal sa kanyang mga kamay, isang matimis na hiyaw ang lumabas sa kanyang lalamunan. Isang hiyaw ng pagkatalo at matinding kahihiyan. Hinila sila ng mga pulis palabas ng ballroom, sa gitna ng mga kamera ng media na kanina pa kumukuha ng bawat detalye ng kanilang pagbagsak. Naiwan si Felisa na nakatayo sa gitna ng silid. Naramdaman niya ang isang kamay na pumatong sa kanyang balikat. Si Don Esteban yon. Tumingin ang matanda sa kanya ng may pagmamalaki. Ngunit bago pa man makapagsalita ang dalaga, isang tauhan ng ospital ang mabilis na lumapit kay Mateo at may ibinulong. Nagtama ang paningin ni Mateo at Felisa. Ang kaba sa dibdib ni Felisa ay muling bumalik. May nangyari ba sa kanyang ina? Ang tagumpay bang ito ay may kalakip na isa pang masakit na sakripisyo? Ang katarungan ay hindi lamang matatagpuan sa likod ng mga rehas ng kulungan, kundi sa bawat pintig ng puso na muling natututong umasa sa gitna ng matinding pighati. Sa gitna ng mabilis na takbo ng sasakyan ni Mateo patungo sa ospital, ang bawat ilaw ng lungsod na dumadaan sa bintana ay tila mga malalabong alaala sa paningin ni Felisa. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa laylayan ng kanyang simpleng itim na damit, habang ang kanyang mga labi ay walang tigil sa pabulong na panalangin. Ang bawat buntong hininga ni Mateo sa kanyang tabi ay tila nagpapabigat sa hanging kanyang nilalanghap. Pagdating sa ospital, ang amoy ng gamot at ang malamig na bugso ng aircon ang sumalubong sa kanila. Tumakbo si Felisa sa mahabang pasilyo. Ang tunog ng kanyang mga sapatos sa makintab na sahig ay tila isang mabilis na tibok ng pusong nagmamadali. Sa dulo ng pasilyo,
Nakita niya ang doktor na kalalabas lamang mula sa silid ng kanyang ina. "Dok, ang inay ko po? Ano pong nangyari?" Ang boses ni Felisa ay halos maglaho sa tindi ng kaba. Dahan-dahang tinanggal ng doktor ang kanyang salamin at numiti ng bahagya. Isang ngiting nagdala ng isang mainit na agos ng ginhawa sa buong katawan ni Felisa. "Huminahon ka, Felisa. Ang iyong ina ay dumaan sa isang krisis kanina. Ngunit dahil sa mabilis na atensyong medikal at ang matagumpay na operasyon sa kanyang mga mata, siya ay nasa maayos na kalagayan na. Sa katunayan, gising na siya at hinahanap ka." Nang pumasok si Felisa sa silid, ang liwanag ng buwan na sumisilip sa bintana ay tumatama sa muka ng kanyang ina. Dahan-dahan itong humarap sa kanya at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, ang mga mata nito ay hindi na malabo. May linaw na ang kanyang tingin, isang linaw na puno ng pagkilala at pagmamahal. "Felisa, anak ko." Mahinang tawag ng ina. Ang kanyang boses ay tila isang himig ng musika sa pandinig ng dalaga. Napahagulgol si Felisa habang isinusubsob ang kanyang mukha sa kamay ng ina. Ang lahat ng hirap, ang lahat ng pasakit na dinanas niya sa kamay ni Consuelo at Amara ay tila nawala na parang bula. Sa haplos ng kanyang tunay na ina, naramdaman ni Felisa na siya ay muling nabuhay. Habang nagaganap ang madamdaming tagbong ito, sa labas ng silid ay nakatayo si Don Esteban at Mateo. Pinagmamasdan nila ang dalawa mula sa maliit na salamin ng pinto. Ang matanda ay tila may pinapahid na luha sa kanyang mga mata. "Nararapat lang sa kanya ang kaligayahang yan, Mateo," pabulong na sabi ni Don Esteban. Pagkatapos ng lahat ng dumi na itinapon sa kanya, nanatiling busilak ang kanyang kaluluwa. Isang bihirang hiyas na dapat ingatan. Kinabukasan, ang mga pahayagan at balita sa telebisyon ay puno ng ulat tungkol sa pagbagsak ni Consuelo at Amara. Ang kanilang mga mukha, na dati ay puno ng pagmamalaki, ay ngayon ay nakayuko sa kahihiyan habang dinadala sa selda. Ang kanilang mga ari-arian ay kinumpiska at ang lahat ng kanilang mga kaibigan sa alta sosyedad ay tila naglaho na parang usok. Si Amara ay iniwan ng kanyang mayamang kasintahan at si Consuelo ay naiwang mag-isa sa dilim ng rehas. Binubunot ang bawat hibla ng kanyang pagsisisi na huli na ang lahat. Isang hapon, habang nagpapahinga ang ina ni Felisa, dinalaw sila ni Don Esteban sa ospital. May dala itong isang sobreng kulay ginto. "Felisa, nais kong tanggapin mo ito," sabi ng matanda. "Ito ay hindi lamang pasasalamat para sa pagliligtas mo sa akin. Ito ay ang pagkilala ko sa iyo bilang isang bahagi ng aking pamilya. Isang bahay sa isang tahimik na subdivision at ang pamamahala sa itatatag nating foundation para sa mga kababaihang biktima ng pang-aabuso. Nais kong ikaw ang magsilbing liwanag para sa kanila." Napatigil si Felisa. Tumingin siya sa kanyang ina na tumango ng may ngiti. Ito na ang buhay na pangarap niya. Isang buhay na hindi na kailangang magmakaawa para sa pag-ibig at katarungan. Ngunit sa likod ng lahat ng biyayang ito, isang huling desisyon ang kailangang gawin ni Felisa. Handa na ba siyang tuluyang iwanan ang lahat ng sakit ng nakaraan? O meron pa bang isang huling misyon na dapat niyang tuparin bago mahanap ang tunay na kapayapaan? Ang bawat ngiti ni Felisa habang pinagmamasdan ang kanyang ina na nakakakita na ng ganda ng mundo ay tila isang selyo ng kanyang tagumpay. Ang bagyo ay natapos na at ang bahaghari ay dahan-dahan nang nagpapakita sa kalangitan ng kanyang bagong buhay. Ang tunay na kapayapaan ay hindi matatagpuan sa pagkawala ng mga pagsubok, kundi sa pagkakaroon ng isang pusong malaya mula sa bigat ng galit at tanikala ng nakaraan. Lumipas ang ilang buwan na tila isang mabilis na agos ng ilog na dahan-dahang naglilinis sa lahat ng dumi ng kahapon. Nakatayo si Felisa sa harap ng isang bagong gusali, ang tahanan ng pag-asa, ang pundasyong itinayo niya sa tulong ni Don Esteban. Ang amoy ng bagong pintura at ang sariwang hangin mula sa mga halaman sa paligid
ay nagbibigay ng isang kakaibang sigla sa kanyang pakiramdam. Ang gusaling ito ay magsisilbing kanlungan para sa mga kababaihang nakaranas ng pang-aabuso at manipulasyon. Isang lugar kung saan ang kanilang mga tinig ay muling pakikinggan. Bago ang formal na pagbubukas ng pundasyon, nagpasya si Felisa na gawin ang isang bagay na matagal na niyang pinag-iisipan. Pinuntahan niya ang himpilan ng kulungan kung saan nakapiit sina Consuelo at Amara. Ang bawat hakbang niya sa loob ng pasilyo, sa gitna ng tunog ng mga susi at ang malamig na rehas, ay hindi na nagbibigay ng takot sa kanya. Nang lumabas si Consuelo sa dalawitan, napatigil ang matanda. Ang kanyang muka ay tuyot, ang kanyang buhok ay tila wala ng buhay, at ang kanyang mga mata ay puno ng pait. Sa tabi niya ay si Amara, na ngayon ay wala na ang kinang ng kolorete, nakayuko at tila ayaw tumingin sa kapatid. "Nandito ka ba para pagtawanan kami?" Ang boses ni Consuelo ay paos at puno ng pot. "Nandito ka ba para ipakita kung gaano ka nakayaman ngayon?" Dahan-dahang umiling si Felisa. Tinitigan niya ang babaeng itinuring niyang ina ng walang halong galit, kundi isang malalim na pagtanggap. "Nandito ako para sabihing pinatatawad ko na kayo. Hindi dahil sa nararapat ninyo ang patawad, kundi dahil nararapat ang puso ko na lumaya sa inyo." Napatigil si Consuelo. Ang kanyang mga labi ay nanginig, pilit na humanap ng isang masakit na salita, ngunit walang lumabas sa kanyang lalamunan. Si Amara naman ay dahan-dahang nag-angat ng tingin, at sa unang pagkakataon, nakita ni Felisa ang isang patak ng tunay na luha sa mga mata ng kanyang kapatid. "Huwag na kayong mag-alala tungkol sa bahay," pagpapatuloy ni Felisa. "Ipinagbili ko na yon, at ang pera ay inilagay ko sa isang account para sa inyong paglaya, balang araw. Ngunit huwag niyo nang asahan na babalik pa ako. Ang utang na loob na sinasabi niyo ay binayaran ko na ng aking buong pagkatao sa loob ng 20 taon. Tapos na tayo." Nang tumalikod si Felisa, naramdaman niya ang isang matinding gaan sa kanyang dibdib. Habang naglalakad siya palabas ng kulungan, ang sikat ng araw ay tumama sa kanyang muka, tila isang mainit na yakap ng langit. Pagdating niya sa pundasyon, sinalubong siya ni Mateo at Don Esteban. Ang matanda ay nakaupo sa isang silya, pinagmamasdan ang mga batang naglalaro sa harden. Ang kanyang tunay na ina ay naroon din, masayang nakikipag-usap sa mga social worker. Ang kalinawan ng paningin ng kanyang ina ay tila isang salamin ng kalinawan ng kanyang sariling buhay. "Felisa?" tawag ni Mateo habang lumalapit sa kanya. May dala itong isang maliit na buke ng mga bulaklak. Handa na ang lahat para sa ribbon cutting. Ang lahat ay naghihintay na sa iyong mensahe. Ngumiti si Felisa at tinanggap ang mga bulaklak. Ang bango nito ay nagpapaalala sa kanya na sa kabila ng bawat unos, ang lupa ay palaging handang magpatubo ng mga bagong bulaklak. Umakyat si Felisa sa maliit na entablado. Tumingin siya sa mga kababaihang naroon. Mga matang puno ng sugat, ngunit naghanap ng pag-asa. "Ang bawat isa sa atin ay may kwento ng sakit," simula ni Felisa. Ang kanyang boses ay malinaw at puno ng kapangyarihan. "Ngunit ang ating nakaraan ay hindi dapat maging ating bilangguan. Ang tunay na kalayaan ay ang pagpili na mahalin ang sarili, kahit pa ang mundong nakapaligid sa iyo ay nagsasabing wala kang halaga. Narito tayo upang buwiin muli ang ating mga sarili, hindi bilang mga biktima, kundi bilang mga naging matatag dahil sa unos." Ang malakas na palakpakan ng mga tao ay tila isang awit ng tagumpay. Sa dulo ng pagdiriwang, habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa abot-tanaw ng Manila Bay, naglakad si Felisa sa dalampasigan kasama ang kanyang ina. Ang tunog ng mga alon na humahampas sa pampang ay tila isang bulong ng pasasalamat. Hinawakan ni Felisa ang kamay ng kanyang ina ng mahigpit. Sa bawat hakbang nila sa buhangin, ang mga yapak na naiwan ay dahan-dahang binubura ng tubig, tila nagsasabing ang bawat sakit ng kahapon ay tuluyan ng hinugasan ng dagat ng pag-asa. Tumingala si Felisa. Sa langit na ngayon ay puno ng kulay kahel at lila.
Isang malalim na buntong hininga ang kanyang pinakawalan. Isang hiningang puno ng kalayaan, katahimikan, at ang pangako ng isang bukas na wala ng tanikala. Sa wakas, ang labandera ng kahapon ay nahanap na ang kanyang tunay na ningning. Isang liwanag na hinding-hindi na muling mapapatay ng anumang bagyo. Isang taon ang mabilis na lumipas, na tila isang dula na natapos sa isang masigabong palakpakan, at ngayon ay nag-iwan ng isang matamis na katahimikan. Ang tahanan ng pag-asa ay hindi na lamang isang gusali. Isa na itong buhay na simbolo ng pananaig ng kabutihan sa gitna ng maruming mundo. Ang bawat haligi nito ay naging saksi sa mga luhang natuyo at mga niting muling sumibol mula sa mga pusong dati ay sugatan. Sa hapon na iyon, habang ang sikat ng araw ay dahan-dahang naglalagos sa mga dahon ng punong nara sa harden, nakaupo si Felisa sa isang bangko. Pinagmamasdan ang kanyang ina na masayang nagtuturo sa mga bata kung paano mag-alaga ng mga rosas. Ang paningin ng kanyang ina ay malinaw na. Ngunit, mas malinaw ang kislap ng kaligayahan sa mga mata nito. Isang kislap na hindi kayang bayaran ng anumang halaga ng ginto. Wala na ang takot sa mukha ng matanda. Wala na ang ubo na dulot ng usok at hirap. Ang tanging bakas ng nakaraan ay ang malalim na karunungang baon ng kanyang bawat salita. Lumapit si Attorney Mateo kay Felisa. Dala ang 2 baso ng malamig na katas ng prutas. Ang pagdampi ng malamig na baso sa kamay ni Felisa ay nagbabalik sa kanya sa realidad. Tumingin si Mateo sa kanya nang may kakaibang lambot, isang tingin na unti-unti nang nagbubukas ng bagong kabanata sa puso ng dalaga. Isang kabanata kung saan ang pag-ibig ay hindi na isang sakripisyo, kundi isang pagdamay. Malayo na ang narating mo, Felisa, mahinang sabi ni Mateo habang nakatanaw din sa masayang eksena sa harden. Minsan ba ay naiisip po pa sila? Huminga ng malalim si Felisa. Ang hangin ay amoy sariwang damo at malinis na kinabukasan. Minsan, Mateo, ngunit hindi na bilang isang sugat na mahapti, kundi bilang isang aral na nagpapatatag sa akin. Nabalitaan ko na si Amara ay nagpapakita na ng pagbabago sa loob, habang si Aling Consuelo ay nananatiling tahimik sa kanyang pagsisisi. Ipinapanalangin ko na lang na mahanap din nila ang kapayapaang nahanap ko sa sarili nilang paraan. Natanaw din nila sa malayo si Don Esteban na masayang nakikipag-usap sa mga bagong donor ng pundasyon. Ang matanda ay tila bumata ng 10 taon. Ang kanyang tindig ay puno ng sigla dahil sa misyong ibinahagi niya kay Felisa. Ang tanikala ng utang na loob na dati ay nakagapos sa leeg ni Felisa ay tuluyan ng natunaw. At ang pumalit dito ay ang tunay na utang na loob. Isang pasasalamat na nagmumula sa kusa at hindi sa pilit. Isang pagkilala sa kabutihang ibinigay nang walang hinihinghing kapalit. Habang ang kulay ng langit ay nagiging ginto at lila, naramdaman ni Felisa ang marahang pagdampi ng kamay ni Mateo sa kanyang mga daliri. Hindi ito isang paghawak na nagnanais kumontrol, kundi isang pangakong mananatili sa tabi sa anumang unos na darating. Sa sandaling iyon, alam ni Felisa na ang kanyang paglalakbay mula sa putikan ng Maynila hanggang sa liwanag ng tagumpay ay hindi lamang tungkol sa pag-ahon sa hirap, kundi tungkol sa pagtuklas na ang pinakamalakas na kapangyarihan sa mundo ay ang pagpapatawad sa sarili at ang pananatiling mabuti sa kabila ng lahat. Ang mga alon ng buhay ay patuloy na hahampas, ngunit si Felisa ay hindi na muling malulunod. Siya na ngayon ang tanglaw na gagabay sa iba, ang buhay na patunay na sa bawat gabi ng bagyo, laging may kasunod na umaga na puno ng pag-asa. Ang labandera ng kahapon ay isa ng reyna ng sarili niyang kapalaran, malaya, payapa, at tunay na maligaya. Ang takip silim sa dalampasigan ng Manila Bay ay nagsilbing saksi sa tuluyang paglaya ni Felisa mula sa dilim ng kanyang kahapon. Ang bawat bakas ng kanyang mga yapak sa buhangin ay dahan-dahang binura ng tubig. Tila isang pangako na ang lahat ng sakit ay maaari ring hugasan ng panahon. Mga mahal kong tagapakinig,
Maraming salamat sa inyong matiyagang pagsama sa mahabang paglalakbay na ito hanggang sa huling yugto ng ating kwento. Habang sinusulat ko ang bawat salita, lalo na ang bahaging iyon kung saan si Felisa ay nakapiit sa madilim na selda at pilit na pinapapirma ng sarili niyang inainahan sa isang wad na pag-amin, hindi ko mapigilang makaramdam ng matinding kirot sa aking dibdib. Ang bawat patak ng lason sa tsaa ni Felisa ay tila pumasok din sa aking pandama na nagpaalala sa akin kung gaano kasakit ang pagtataksil mula sa mga taong itinuring nating mundo. Ang kwentong ito ay hindi lamang basta katang-isip. Ito ay binuo mula sa maraming oras ng pagninilay-nilay tungkol sa mga tunay na Felisa sa ating paligid. Mga babaeng tahimik na naglalaban ng dumi ng iba habang ang sarili nilang mga kamay ay nasusugatan na sa hapdi ng kemikal ng buhay. Isipin ninyo, ang ating kaluluwa ay tila isang piraso ng puting tela. Maaari itong mabahiran ng uling, mapunit ng malulupit na kamay, o sadyang tapakan sa putikan. Ngunit gaya ng pagtitiyaga ni Felisa sa tamang pagbuhos ng malinis na tubig ng katotohanan at pagpapatuyo sa ilalim ng araw ng pag-asa, muli nating maibabalik ang ningning nito kung kayo ang nasa katayuan ni Felisa. Magagawa niyo rin bang harapin ang mga taong sumira sa inyo para lamang ibigay ang inyong kapatawaran? O mas pipiliin ninyo ang tuluyang manahimik at lumayo na lamang? Napaka-interesante sanang malaman ang inyong saloobin tungkol sa naging desisyon ng ating bida. Sa mga oras na ito, nasaan kaya kayo habang nakikinig sa boses na ito? Marahil ay nagluluto ng hapunan para sa pamilya. Nagpapahinga matapos ang isang mahabang araw sa trabaho. O baka naman, katulad ni Felisa, noon ay abala sa pag-aayos ng mga damit at gawaing bahay. Ibahagi ninyo naman sa aming comment section kung anong ginagawa ninyo at kung saang panig ng mundo kayo naroroon. Huwag ninyo ring kalimutang i-like at i-share ang ating kwento upang mas marami pa tayong pusong maabot at matulungang humilom. Nawa ay manatili kayong matatag at laging piliin ang inyong sariling kalayaan at kapayapaan. Hanggang sa muli nating pagsasama sa susunod na kwento ng buhay at pag-asa. Tanyag na pamagat. Ang labandera ng pag-asa. Paglaya mula sa tanikala ng utang na loob. Paunawa, ang lahat ng mga tauhan at sitwasyon sa kwentong ito ay katang-isip lamang na binuo para sa layuning libangan at paghahatid ng positibong mensahe.